Todo raket sa paglalabandera si Nanay Rosela habang nagtatrabaho bilang tagalinis ng barangay ang kanyang asawa. Pero sa dami ng gastusin, kulang pa rin ang kanilang kinikita para sa dalawang anak. Buti na lang at may natatanggap sila mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil sa pangtawid dyan, nakakatulong sa mga anak ko, pag-aaral ko. Gaya ng pang-araw-araw nila, baon, pangkain nila sa pang-araw-araw, hindi mo mapababayaan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., papalo sa 5 milyong pamilya ang nabenepisyohan ng pinansyal na tulong mula sa 4Ps. Ito ang buwanang 300 hanggang 700 piso na educational grant para sa mga bata, ayuda para mapabuti ang kalusugan at subsidiya para sa bigas. Sa kanyang State of the Nation address kamakailan, sinabi ng Pangulo na papalo sa 5 milyong Pilipino ang nabenepisyohan ng 4Ps simula 2022. 1.2 milyon ang nakagraduate mula sa programa na ang ibig sabihin, bumuti na ang kalidad ng buhay. Sa ating mga LGU, hanapin ninyong lahat na ipasok silang lahat sa 4Ps at sa iba pang mga programa ng DSWD para naman maitaguyod natin sila at magsimula na ang kanilang paglakbay tungo sa pag-unlad ng kanilang buhay. Kaya ang performance ni Pangulong Marcos para kay Nanay Rosela, Approve naman ma'am kasi kumbaga okay naman siyang magiging Pangulo. batay sa pinakabagong tugon ng Masa Nationwide Survey ngayong ikalawang quarter ng 2025, umarangkada ang performance rating ng Pangulo. Mula sa 59% noong Abril ay sumipa ito sa 62% ngayong Hulyo, habang ang kanyang trust ratings mula sa 60% umangat sa 64%. Dahil dyan, naungusan ni Pangulong Marcos ang iba pang mataas na opisyal sa pamahalaan sa parehong trust at performance ratings. Ayon sa Okta Research, ang pag-usad ng ratings ng Pangulo ay refleksyon na mayorya pa rin ng Pilipino ang sumusuporta kay Pangulong Marcos Jr. Kabilang dito si Nanay Phoebe, na suportado ang pag-resback ng Pangulo sa mga tiwaling nasa likod ng mga flood control projects na nagpalubog sa kanyang maliit na karinderya. Ilang yata 5,000 yung nalugi sa akin. Yung puhunan ko, inutang ko pa yun. Pabor din siya sa direktiba ni Pangulong Marcos na hulihin ang mga nagpakasasa sa pondo para sa pagpigil sa baha. Tama. Kasi sila lang yung mayaman, lalo lang naghihirap yung mahirap eh. Pag talagang inano ng Pangulo yun, talagang makakasuhan sila. Pangulo yun eh. Ayon naman sa Malacanang, anuman ang trust at performance ratings ng Pangulo, wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Kaya naman si Javier, naniniwala siya patuloy ang pagganda ng buhay ng mga Pilipino. Gumaan naman kasi ngayon, nung na-implement nung nagkaroon ng SONA, itong SONA, parang bago dumating SONA, bumaba na yung mga presyuhan ng mga bilihin eh. So, nakokontrol. So, ibig sabihin, na isasagawa ng ating gobyerno, nakokontrol. Kaya, sana tuloy-tuloy sa huling termino ni Pangulo, pati ng kanyang mga kabinete, sana tuloy-tuloy mga proyekto na sinasabi niya na may angat talaga ang ekonomiya natin, lalo higit yung buhay ng mga taong umaasa sa laylayan ng ating gobyerno. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.